Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So, first card ni Sagittarius, we have forgiveness. Forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. It heals only you. Ayan. So, probably, maaari magkakaroon ka na ngayon ng um, pagbubukas ng iyong puso. Maybe you're going to start projecting love, kaya mas pipiliin ninyo ngayon ang pagpapatawad. Maaari na um, you're going to realize no, na it's about time na for you to forgive the people who have hurt you in the past. Okay? Para na Kasi kapag nagpapatawad tayo, hindi natin yung ginagawa para sa kanila. Hindi natin gustong magpatawad para na magawa natin sila ng pabor. Those people na nakasakit ng ating damdamin. But, in fact, we are forgiving them. We are forgiving those people who have hurt us dahil gusto natin na makapag-move on na tayo sa buhay. Gusto natin na makapag-move forward na tayo sa buhay. 'Di ba? Kasi if we are going to continue to harbor the pain sa puso natin, yung tampo, galit, resentments, tayo din na nahihirapan, hindi ba? Tayo lang naman din yung nabibigatan. Kaya, yung pagpapatawad is one key para na makapag-move on na tayo. Para ma-relax na natin ang isip natin. Para makalma na natin yung damdamin natin, yung isip natin, magkaroon na ng peace. 'Di ba? Yung ganon. Kaya maaring sa ngayon, that is what you're going to choose to do. Forgive. Okay? So we have take charge. Leadership and self-discipline are required to take control of your life. Okay? So maaari na yun din ngayon ang isa din sa mga gagawin ninyo. Papairalin ninyo yung inyong leadership, papairalin ninyo yung inyong disiplina sa sarili, and maybe you're also going to inspire other people do the same. Kaya yun, magkakaroon na kayo din ng kumbaga, you're going to take charge of yourself, you're going to take charge of your own mga plans, 'di ba? Yung mga ganon, mga dreams niyo. Siguro sa ngayon, you're also going to take action towards that na, 'di ba? Kasi baka ang iba sa inyo, may mga ibang tao na sila pa yung nagdidikta sa iyo. Pero you're not going to allow that anymore sa ngayon. Kayo na ngayon ang magte-take charge sa buhay ninyo. So we have self-fulfilling prophecy. Take small steps to diminish the worrying. Know it is going to be okay, and so it is. Okay? So, tanggalin na ninyo yung pag-aalala, yung pag-worry ninyo about something. Kasi kaya kayo nag-aalala because you know na it is beyond your control. Kasi otherwise, kung kontrolado mo, kung alam mong meron kang magagawa sa kung anumang bagay na ito, so sana hindi ka mag-worry, hindi ka mag-aalala. Kasi alam mo na pwede mong gawa ng paraan eh. Alam mo na kung anong pwede mong gawin dyan. Diba? But the fact na nag-worry ka, ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang bagay na ito. Kaya, kapag kaganyan, alam mo namang hindi mo kontrolado, so why worry? Diba? Huwag kang mag-worry. Bagkus, i-surrender mo yan sa universe. I-surrender mo to sa Panginoon. Diba? Pray to God. Natulungan ka. Diba? Tulungan ka na matanggal yung pag-worry mo. Call on Archangel Michael to sever your connection with worry and stress. Diba? At bagkus, ialay mong lahat ito. No? Humingi ka ng tulong sa kanila na tulungan kang masolusyonan kung ano man itong mga pinag-aalala mo, masolusyonan ang sa tingin mo problema, 'di ba? Yung ganun. All right? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang ganap. Kasi alam mo, when you are worrying is a very negative energy. Kapag pinag-aalala mo yung isang bagay na hindi pa existing, hindi pa nangyayari, pinoproblema mo na yung hindi pa naman problema, mas lalo mong hinahatak
no, yung bagay na yan para at eventually yan ang mangyayari sa buhay mo. Kaya hindi maganda na self-prophesy ka, na nagwo-worry ka about something na hindi naman nangyayari pa. Kasi most likely, pupuwedeng yan talaga ay mangyari kasi parang hinahatak mo yung energy niya, 'di ba? Kaya wag ka ng gano'n, okey? Wag ka ng mag-alala. Instead na mag-alala ka, mag-isip ka na lang kung anong gagawin mo para hindi mangyari 'yon na iniisip mo. Anong gagawin mo para ma makontra mo pa, kumbaga, no, yung ganong klaseng energy. Para hindi na to mangyari. Hindi, maiiwasan nyo pa yan, diba? So what else? We have You Are Not Alone. We are here for you. We never left. Through all the sadness and loneliness, however, you cannot sense us near you or feel how much love we are sending you. We are your family, friends and guides. You never walk alone. We walk right beside you. Hindi ka nag-iisa. Okay? You are never alone. Kung meron man ka mga mahal sa buhay na nag-pass on na on the other side, yung physical body lang naman nila ang nawala, 'di ba, sa tabi mo. Pero yung spirit nila nandiyan pa rin. No? Their spirit still watching you, sinasamahan ka pa rin, ginagabayan ka pa rin, nagpaparamdam pa rin sila ng kanilang presensya sa iyo, yung pagmamahal nila, nararamdaman mo pa rin. 'Di ba? They are still beside you. You know, yung spirit nila. Kaya huwag kang malungkot. Isipin mo na lagi pa rin silang nandiyan. Okay? It's only the physical body ang nawala. Kaya hindi mo na sila nakikita. Pero yung spirito nila, yung, yung presensya nila, mararamdaman mo pa rin. Kasi they never left you. Okay? And you are never alone because lagi silang nandiyan. So let go. Once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints and that have held you in the past. Trust in the higher good and guidance of the Spirit, as we have only your best intentions at heart and will do everything in our power to protect you. So release it, let go. Okay? Release anything that doesn't serve your best interest anymore. Whatever it is na hindi na nakakatulong sa'yo, whatever it is na hindi naman na nakakabigay ng positibong epekto sa buhay mo, release them. Let them go. Okay? Kasi hindi yan magdudulot ng magandang sitwasyon sa buhay mo. So we have relationships. Relationships are just mirror images of your own life. How you feel and treat yourself, as well as how you react or respond to different situations and people around you. Be aware that every relationship is an opportunity for soul's growth. Kaya, maaari na sa ngayon, diba? Maybe you're going to be focusing more on your relationships. You're going to nurture, cultivate more, 'di ba? Kung ano man ang mga klaseng relationship na na-build mo with other people. So ngayon, mas maaring magiging mas makatao ka, 'di ba? Sa mga karelasyon mo. Kasi kung ano yung turing mo sa kanila, ibig sabihin, yun din ang gusto mong gawin ng ibang tao sa iyo, 'di ba? Yun din ang gusto mo maging turing din sa iyo ng ibang tao. That's what the kind of treatment also that you want from other people. Kaya yun ang tinitanim mo, 'di ba? Yun ang tinatanim mo sa ngayon, yun ang ginagawa mo. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.